Pagbibigyan pa ba dapat si Calvin sa lahat-lahat ng kabalbala na ginagawa niya sa PBA? Pati Magnolia masisira dahil sa kanya. Sinabi na mismo ni Kume na isang beses na lang, kapag inulit pa ay makakatikim siya ulit ng 1-year ban. Or pwede pang masobra dahil sa paulit-ulit na offense niya, lalo na itong maruming kamay na sign niya kamakailan lang. This time, pagbibigyan pa rin ba siya ni Kume? Dwight Howard mapapasabak na raw sa isang local basketball league na Vismin Cup under Zamboanga Valientes at kukunin daw nila ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ni Dwight Howard. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Calvin, ayan ka na naman, hindi talaga nagtatanda at wala pa rin kadala-dala. Parang masasabi mo na imposible na magbago ang taong to? Nagbago naman siya, pero sa una lang. Nung nailipat na siya sa Magnolia, mas lumala lang ang ugali niya. Teka, ano bang nangyari? Bakit gumamit si Calvin ng maruming kamay? Bali sa dulo ng first quarter, nagkaroon ng collision si Calvin at Nards Pinto. Alam mo naman si Nards Pinto, mahigpit yan. Pagkatapos ng collision, parang yung isang Hinebra fan, pinakitaan niya ng maruming kamay na sign. Buti na lang at walang bata doon sa VIP box. At ayon sa spin, kung ano raw yung sinapit ni Calvin nung pinalaya siya, parang yun na raw ang sasapitin niya ulit sa pangalawang beses. Tsaka sinabi na ni Kume na kapag inulit pa niya ang mga ganitong klaseng aksyon, uulitin rin daw niya ang 1-year ban. Grabe ang pangalan ni Calvin ngayon, ayaw siyang pagpahingahin. Una ng verbal spot ni Coach Yeng, tapos yung panunukso niya kay Coach Galen, tapos yung away nila ni Mo Tautua. Kapag nandyan si Calvin laging may gulo. Ang tanong, pagbibigyan pa ba ito ni Kume? Kasi kapag binabigyan niya, siguradong kukuyugin siya ng mga tao nito. Ang iniisip ko rin noon, kaya siya nabigyan ng mahabang suspension dahil nasa Phoenix siya noon. Ngayon na nasa Magnolia na siya, medyo mahirap yan para kay Kume. Sa ngayon, wala pa namang sagot si Boss Al. At siguro naman, hindi na nila ipagtatanggol yan. Hindi naman siguro na ito tolerate. Ngayong araw, pinatawag na si Calvin at papakinggan daw muna ni Kume ang kanyang side. Hindi ko nga alam kung bakit niya ginawa yon. Wala naman siyang kahit nakaaway man lang para maging valid yung reason niya. Siguro sasabihin niya kay Kume na nadala lang siya ng kanyang emosyon. Alam niyo, bilib ako kay Calvin noon dahil sa agility at durability niya, lalo na nakaabalik siya galing suspension. Akala ng lahat nagbago na siya. Yun pala talagang babalik yung attitude niya. Kapag ganito ang ipapakita niya, mapipilitan na talagang Magnolia na i-trade siya sa Northport kapalit ni Arvin. Dapat magtandaan na si Calvin kasi habang lumalala siya, parang nagiging isip bata tuloy ang dating. Di ba sabi niyo gusto niyo ang aura ni Calvin? Para hindi naman boring sa PBA. Parang nasobrahan lang talaga siya. Balita ko nga rin dahil sa mga ginagawa niya, minsan umaabot pa nga raw ang balita sa ibang Asian leagues. Parang sikat na rin yan si Calvin sa buong Asia. Kung naalala nyo, siya yung hatest player ng mga Chinese, di ba? Anyway, dapat pa bang pagbigyan si Calvin ng chance or bigyan siya ulit ng mabigat na parusa gaya ng indefinite suspension niya? Tara, next update. Dwight Howard maglalaro na raw sa Vismin Cup. Grabe, Dwight Howard talagang target. Yaman, no? Kukunin daw siya ng Zamboanga Valientes. Sa totoo lang mga quiz, base sa mga nakakilala sa kanya, hindi naman daw mahilig sa malaking TF si Dwight. Basta laro lang siya at gusto niya mag-enjoy. Sinabi rin niya dati sa isang vlog na kahit mumurahin lang basta gusto lang niya maglaro. Kaya pala kayang-kaya lang siyang kunin ng isang unknown league. Actually, ang gusto niyang liga PBA, pero sinabi na rin ni Blatch na mahirap daw makapasok sa PBA kaya sumuko na lang. Ngayon, hakot agad ng Valientes ang opportunity. Para sa akin, parang gagamitin lang din ng Vismin ang kasikatan ni Howard para makapanghakot ng viewers at nang sa ganun mapansin ng mga taong liga nila. Marketing ang habol nila kay Dwight. Naniniwala naman din ako na sa edad niya 38, malapad pang katawan tapos solid ang composure niya, tiyak na wala natatalo sa Valientes. Tsaka ang liga niyan, wala masyadong quality players na pwedeng itapat sa kanya. Sa PBA may Junmar naman, pero sa Valientes, ibigay na lang sa kanilang title. Tingnan natin kung ano magiging kahinat na ng negosasyong to kung kakasaba talaga si Dwight. In fairness naman sa hakbang ng Vismin, kapag kinasa nila ito, manonood ako at abangan ko ang bawat laban niya. At sana PBA naman ang susunod para makita ng lahat yung Howard versus Fajardo. Exciting yung Howard laban sa kilalang tigasing big man sa PBA.